Hello po, good afternoon, hapon na. Kanina nilagda na ng ating presidente yung GAA for their 2025. So beginning by January 1st, ang magiging guideline na with regard sa spending ng pundo ng lahat ng government agencies ay base dyan sa batas na yan. Yan ay isinubmit ng Kongreso sa Malacanang. Pagkatapos once it was approved by the President, magiging batas na yan. But then isinubmit yan several weeks ago, kung hindi ako nagkamali. But then sabi ng Presidente, re-reviewin muna dahil sinasabing maraming insertion na funding, so isinama na as if hindi kasama doon sa napag-usapan sa Kongreso. Kaya yan ni-review. Pagkatapos this morning, it was approved by the President. So ang ibig sabihin, dahil ni-review, yung mga nakita nilang mali, ikinurik, just like for example, ang may pinakamalaking budget ay yung Department of Public Works and Highways. Second lang ang Department of Education. But it was corrected dahil ayon sa Constitution, sinasabi na ang Department of Education ang dapat may pinakamalaking budget for every year. Why? Dahil ang education is investment for the future. Para ang mga young people natin ay magiging skilled worker, para sila ay knowledgeable, para sila ay ready sa challenges ng modern workforce, modern society, etc. etc. So we have to spend much for them. In fact, tinignan ko yung budget for education in some other countries ay mas malaki yung budget na ibinibigay ng ibang bansa sa education kung i-compare mo sa atin. Okay? At saka alimbawa, hindi na ni-review yan, magkaroon ng political repercussion yan. Dahil ayon sa Constitution, it says that dapat ang education ang mas malaking budget sa lahat ng government agencies. So, pag-approve yung mas malaki ang DPWH, that is tantamount to yung culpable violation of the Constitution. So, feeding ground for impeachment yan for the President. Okay? So, ganun yung background yan. Yung budget na yan, may mga issues na lumabas noon kasi tinutukan natin din. Like for example, napakalaki daw ng pondo for ayuda. Pagkatapos, it is possible na gagamitin ito for political purposes. But in-explain ng Malacanang na talagang ang tao talagang deserve nila yung assistance from the government. Dahil every now and then, especially during rainy seasons, then may mga bagyo, may mga baha, may mga calamities and so on. So, kailangan ng mga tao ang support ng government.
But yung sinasabi natin, kasi kung ayuda ng ayuda, baka magiging tamad yung Pilipino. But ang pinakamaganda dyan, tignan natin ng maigi, ano, na halimbawa, ginagamit yung mga ayuda for parang hindi magandang way na it foster yung laziness, yung magdepende na lang sa government. Sana magkaroon ng pandyan, ano, pagsiyasat din para maitama ang sistema. Okay, pagkatapos ano pa yung nakita nating issue diyan? Yung pinupunan nila, nadagdagan yung pondo ng Office of the President kasi ipinaliwanag ng Malacanang na by 2026 gaganapin yung ASEAN Summit dito sa Pilipinas. So the government must prepare for that. Bagamat yan pa ay sa 2026, then by next year dapat mag-prepare na ang Philippine government. So naman ano, siyempre hindi natin maiwasan yung yung komento, yung criticism, but natural lang yan sa ating mga Pilipino. Sabi ko nga, hindi ko ibinuto si PBBM, hindi ko ibinuto yang si Sara Baden. Nakikita natin na tama naman ang ginagawa ng presidente. We are full support. Ngayon, itong vice president naman ay dinadown ang presidente dahil gusto niya ang palitan bilang presidente. Hindi naman pwede, ano. So, ayan, kaya with GAA, yung General Appropriation Act of 2025, let us think positive sa mga Pilipino. Let us take it in a positive way. Na lang tayo support. Pero hindi ko naman sinasabi na kahit na mali na, we have to support. Narinig ko kanina na parang medyo nabawasan yung pondo ng Armed Forces kasi gusto ko rin lalaki ang pondo ng Armed Forces natin dahil yan, binubuli tayo ng China. But sinabi na mayroon namang unprogrammed fund. Okay, so halimbawa may mga emergency needs sa military, it says na pwedeng gamitin yan yung mga na yan, yung unprogrammed funds. Kaya kailangan ng national defense, then pwede nilang gamitin. So ganun lang, ano, for us Filipinos. Ilang oras na lang magiging 2025 na. Let us think positively. Yung iwas-iwasan na yung drama. So whatever, ganyan ang para sa akin ang dapat para sa isang Pilipino. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Please supportan ninyo kaming mga maliliit na vlogger. Ginagawa na ko ito dahil naisip ko yung bansa natin as a Pilipino, we have to contribute something. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe at mabuhay tayong lahat.